Martial Pick, Kabanata 5781. Palitan ng mga 8th grade ng mabilisan. Sa sandaling ito, nang makita si Tian Shusho na pinangungunahan ang kanyang mga tauhan sa pag-atake, paano maglalakas loob si Meng Kay na harapin siya ng direkta. Siya ay likas na umiwas sa gilid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang intensyon si Tian Shusho na harapin siya, sa halip ay inakay ang kanyang 5 directions array na lampasan ang kanyang katawan at sumugod kay Yang Kai. Natigilan sandali si Meng Kay bago biglang nag-react, lumingon ang ulo at sumigaw. Sa iyong panaginip, kayong lahat, manatili. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong intensyon ni Tian Shusho at ng iba pa, masasabi niyang ang 5 master ng 8th grade na ito ay gustong tulungan si Yang Kai, kaya paano niya ito papayagan? Mayroong halos 10 pseudo-royal lords ang naruroon, at wala ni isa sa kanila ang nagkamali sa mga lugar na pananagutan ng iba. Kung ang isang malakas na kaaway ay tatakas mula sa kanyang tabi, ito ay hindi makatwiran. Sa simula, hindi siya gaanong nakatanggap ng atensyon mula sa 5 ito, kung sinira ng 5 ito ang mga plano ni Mo Naye, hindi siya pababayaan ng lalaking ito. Dahil dito, determinado si Meng Kay na panatilihin si Tian Shusho at ang iba pa dito at pilit na iikot ang kanyang lakas upang habulin ang 5 directions array. Habang hinahabol niya sila, lumundag ang kanyang Black Ink Strength at naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake. Ang pag-atake ni Meng Kay ay hindi dapat maliitin, kaya't si Tian Shusho at ang iba ay walang pagpipilian kundi ang mag-counter-attack, na nagsalubong sa isa't isa habang papalapit sila sa larangan ng digmaan kung saan naroon ang 8 directions array at Mo Naye. Hindi nagtagal, kumunat ang noo ni Tian Shusho. Kung magpapatuloy ito, kailangan nilang mabilis na tumakas mula kay Meng Kay o mabilis na mag-deploy ng ilang tao para suportahan ang 8 directions array. Kung hindi, lalapit lamang nila ang kalaban kay Yang Kai at sa iba pa, na magpapalala sa sitwasyon. Nakita na niya na ang dalawa sa 8 directions array ng 8th grade human race masters ay malapit nang bumagsak. Napansin din ni Ouyang Lai, na lumalaban kay Xiao Yu at sa iba pang master ng Black Ink Clan, ang sitwasyon dito at gusto niyang lumapit para suportahan sila, ngunit pinigilan siya ni Xiao Yu at ng iba pang territory lords. Ang panig ni Yang Zhu ay mas imposibleng umasa. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa Chaos Spirit King, kaya't ngayong nagawa na niyang labanan ito at pigilan ito, inilabas na niya ang lahat. Sa kritikal na sandaling ito, sumigaw si Tian Shusho. Dalawa kayo. Sa loob ng battle formation, naintindihan ng 4 na tao. Agad na tumugon si Lin Wu. Pupunta ako. Pagkasabi nito, agad siyang umalis sa battle formation at sumugod kay Yang Kai. Sa susunod na sandali, isa pang figure ang lumipad palabas, ito ay si Zhong Chanhei. Ang pakikipagsanib puwersa kay Yang Kai upang labanan ang isang royal lord ay isang malaking panganib, at kung hindi mag-iingat ang isa, maaari silang maihatid sa walang hanggang kapahamakan. Si Lin Wu, isang 8th grade cultivator na nakalusot sa Universe Furnace World, ay may ganoong responsibilidad, kaya si Zhong Chanhei, bilang kanyang senior brother, ay natural na hindi mababa. Dahil kulang ang 2 tao sa 5 directions arrays, bigla itong naging 3 directions array. Kasama ng lahat ng nakaraang laban, matagal nang nawalan ng pinakamataas na lakas si Tian Shusho at ang iba pa, kaya paano sila magiging katapat ng isang pseudo-royal lord? Biglang naging delikado ang sitwasyon. Buti na lang at hindi naging madali para kay Meng Kay na patayin sila. Ang taong ito ay malubhang nasugatan din at ang kanyang lakas ay nasira ng husto. Kung nasa mabuting kalagayan siya, mabilis niyang napatay si Tian Shusho at ang iba pa. Makalipas ang 2 hininga, dumating sina Lin Wu at Zhong Chanhei malapit sa battlefield kung saan nagkasalubong ang 8 directions array at Mo Naye. Tumawag si Lin Wu, "Senior Brother Yang, pumunta kami para tumulong." Masayang sumagot si Yang Kai. Mabuti. Habang siya ay nag-aalala tungkol sa kung paano mapanatili ang 8 directions array, 2 kapalit na kandidato ang dumating. Sa 8 directions array na ito, kasama siya bilang formation ay, Fang Tianxi, Thunder Shadow, Yang Xiao, at Blood Crow, 5 sila. Ang natitirang 3 Yang Kai ay hindi masyadong pamilyar, ang isa sa kanila ay isang lumang 8th grade habang ang 2 pa ay dapat na bagong 8th grade. Ang problema ay itong 2 bagong 8th grade master. Ang kanilang pundasyon ay hindi maihahambing sa matandang 8th grade master, at wala rin silang pisikal na lakas ni Yang Xiao, Thunder Shadow, at ng iba pa, at wala rin silang matatag na pundasyon ng Fang Tianxi at Blood Crow. Noong nakikipaglaban sila kay Yang Kai sa battle formation, dumanas sila ng sobrang pressure. Sa sandaling ito, ang kanilang mga katawan ay nasa bingit ng pagbagsak, at maging ang aura ng miniature universe ay nasa kaguluhan.
Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal bago sila mawalan ng kapangyarihang magpatuloy. Kapag hindi na nakapagpatuloy ang dalawa sa kanila, babagsak ang 8 Directions Array. Nakita na ni Mona Ye ang puntong ito, kaya naman nagbago siya mula sa pagtatanggol tungo sa pag-atake. Kahit na nasugatan siya, gusto pa rin niyang mabilis na talunin ang battle formation ni Yang Kai, lalo na ang posisyon ng dalawang bagong master ng 8th grade. Sa sandaling nawala ni Yang Kai at ng iba pa ang kanilang 8 Directions Array, paano sila magiging kalaban niya? Sa oras na iyon, kaya niyang patayin ang sino mang gusto niya. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nag-ambala ng hindi inaasahang aksyon ni Tian Shusho at ng iba pa. Nang makitang sumugod ang dalawang 8th grade cultivator na nasa mabuting kalagayan pa, si Mona Ye ay nabalisa at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis, kahit na gustong laktawan sina Yang Kai at ang iba pa upang patayin sina Lin Wu at Zhon Chanhei. Paano papayag si Yang Kai na mangyari ang ganoong bagay? Sa pangunguna sa karamihan, nagsimula siyang lumahok sa isang mainit na labanan habang sabay-sabay na nagpapadala ng voice transmission sa 8th grade na hindi makatagal, hayaan silang makahanap ng pagkakataong makipagpalitan ng posisyon kina Lin Wu at Zhon Chanhei. Naunawaan nilang dalawa at tumango, puno ng hiya at ayaw ang kanilang mga mukha. Sa ganoong kritikal na sandali, sila, na nasa gitna ng pagbuo ng labanan, ay nakatagpo ng ilang uri ng problema na maaaring humantong sa kumpletong pagbagsak ng sitwasyon. Ito ay natural na ginawa sa kanila pakiramdam medyo hindi komportable. Gayunpaman, may limitasyon ang lakas ng tao, at talagang hindi na sila makakatagal pa. Ang napakalaking pressure mula sa loob at labas ay naging sanhi ng kanilang miniature universe na manginig ng husto. Kung magpapatuloy ito, magiging breakthrough point lang sila para kay Mona Ye, at sa oras na iyon, ay duwit nila si Yang Kai at ang iba pa. Imbes na matigas ang ulo na kumapit, mas mabuting umatras. Sinugod ni Lin Wu at Zhon Chanhei si Yang Kai, ngunit bago pa man sila dumating na ang kanilang mga aura. Sa larangan ng digmaan, ang ganitong uri ng huling minutong pagbabago ay isang lubhang mapanganib na hakbang. Sa orihinal, ang 8 Directions Array ay mahirap ng mabuo, at sa isang sitwasyon kung saan ang magkabilang panig ay nagkakasalikop sa isa't isa, kung sila ay magbabago ng panig sa kalahati, ang sitwasyon ay babagsak. Wala pang nakagawa noon. Isa itong malaking pagsubok para sa taong naging mata ng Porma Sion. Kung tutusin, bilang formation ay, kailangang ayusin ang lakas ng lahat, kaya masasabing ang pamumuno ng buong battle formation ay ganap na nasa kamay ng formation ay. Kasabay ng pagdating ng mga aura ni Lin Wu at Zhon Chanhei, ang dalawang 8th grade na hindi makapagpigil ay nagsimulang maghanda upang umatras, at kinailangan ni Yang Kai na italaga ang kalahati ng kanyang lakas upang mapanatili ang operasyon ng pagbuo ng labanan. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong maganda ang sitwasyon at lalo lang lumala. Sinamantala ni Mona Ye ang pagkakataong ito para pataasin muli ang kanyang opens iba, ang pagbuo ng labanan ay magulong, at lahat ay nanginginig. Sa susunod na sandali, dalawang figure ang lumipad palabas mula sa battle formation habang sina Lin Wu at Zhon Chanhei ay sumugod sa battle formation. Umungo si Yang Kai habang itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aayos ng battle formation habang umaatake si Mona Ye. Mabilis na nag-stabilize ang momentum ng 8 Directions Array pagkatapos lamang ng dalawang paghinga. Nabuo na naman ang formation. Sa wakas ay napahinga ng maluwag ang sabik na puso ng lahat, at lahat sila ay napasigaw sa pagkamangha. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ang namamahala sa sitwasyon. Kung ito ay sino man, malamang na sila ay bumagsak. Bilisan mo at tulungan mo ako. Sa kabilang panig, si Tian Shusho, na nangunguna kay Xiong Ji at Liu Feifei laban kay Meng Kei, ay nagmamadaling sumigaw. Malapit na siyang mag-collapse. Tila dahil may depekto ang kanyang depensa, na nagpapahintulot sa human race na magkaroon ng pagkakataon na palitan ang mga manlalaro sa huling sandali, medyo nagalit si Meng Kei. Siya ay nasugatan ng husto, ngunit sa sandaling ito, ganap niyang binaliwala ang sarili niyang mga pinsala at baliw na ibinuhos ang kanyang lakas kay Tian Shusho at sa iba pa. Sa ganitong uri ng labanan, kahit na mapatay niya si Tian Shusho at ang iba pa, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas, ngunit walang pakialam si Meng Kei. Humiwalay ang dalawang 8th grade sa 8 Directions Array, at agad na nilamon ang maraming spirit pill, at mabilis na lumapit kay Tian Shusho. Sa kanilang paghaharap kay Mona Ye ngayon lang, wala man lang silang oras na uminom ng spirit pill. Nang magkita ang dalawang bagong 8th grade na ito kay Tian Shusho at sa iba pa at muling itatag ang kanilang 5 Directions Array, bahagyang nabawasan ang pressure kay Tian Shusho at sa iba pa. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na kumapit ng napakatagal. Pagkatapos ng lahat,
Ang dalawang bagong 8th grade na ito ay dumanas ng matinding pinsala. Halika sa tabi ko, sigaw ni Uyang Lai. Habang nakikipaglaban siya kay Xiao Yu at sa Four Directions Array na binuo ng 8 Territory Lords, bagamat wala siyang kapangyarihan, hindi problema ang pagprotekta sa kanyang mga angkan. Nang marinig ito ni Tian Shusho, hindi na siya nagdalawang isip pa at inakay ang iba pang 4 na tao patungo sa Uyang Lai. Sumunod naman si Meng Ke sa likod. Di nagtagal, nagtipon ang magkabilang panig at ang larangan ng digmaan ay naging labanan sa pagitan ng 9th grade at 5 Directions Array laban sa isang Royal Lord, isang Pseudo-Royal Lord, at dalawang 4 Directions Array. Ang human race ay nasa isang bahagyang kawalan, ngunit si Tian Shusho at ang iba pa ay wala sa anumang agarang panganib. Nang makitang walang paraan upang patayin ang malakas na kaaway na ito, bahagyang pinabagal ni Meng Ke ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, siya ay kumalma at alam na walang paraan upang baligtarin ang sitwasyon, kaya pinakamahusay na tumuon sa kanyang sariling kaligtasan. Sa kanyang matinding pinsala sa katawan, hindi nararapat na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, at ang tagumpay at pagkatalo ay patuloy na nagbabago. Sa pagpapalitan ng lakas tao, pansamantalang naging matatag ang 8 Directions Array ni Yang Kai, at muling nahulog si Mo Naye sa isang hindi magandang posisyon. Ang sitwasyon ni Yang Zhu ay nanatiling hindi nagbabago. Bahagyang tumaas ang pressure sa tagiliran ni Uyang Lai. Sa panig ni Xiang Shan, ang human race ay tapat pa rin gaya ng dati, na bumubuo ng isang hindi masisira na linya ng depensa. Kahit na ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan ay higit na lumampas sa human race, sila ay pansamantalang walang magawa. Sa totoo lang, kung baliwalain ng Black Ink Clan ang kanilang mga casualty at puwersahang aatake, maaaring hindi may pagtanggol ng human race ang kanilang sarili, ngunit mangangailangan ito ng tulong ng Pseudo-Royal Lords, na karamihan sa kanila ay malamang namamatay sa labanan. Ang mga Pseudo-Royal Lord na ito ay nilikha lahat gamit ang fusion technique. Ang pagsilang ng bawat Pseudo-Royal Lord ay nangangahulugan ng sakripisyo ng higit sa 10 innate Territory Lords. Ito ay halos 1 in a million na pagkakataon na sila ay maging Pseudo-Royal Lords. Pinahahalagahan ng Black Ink Clan ang kanilang buhay, kaya paano sila magiging handa na isuko ang kanilang buhay dito? Kahit na may kalamangan ang Black Ink Clan, wala silang nagawa laban sa mga depensa ng human race. Sa gitna ng defensive line, nakaupo si Xiang Shan na naka-cross-legged habang ang multo ng miniature universe ay lumitaw sa likuran niya, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, halos lumampas sa limitasyon ng isang 8th grade. Sa sandaling ito, 70% ng hadlang ng kanyang miniature universe ay nawasak, na naiwan lamang ang huling tanikala nito na mabali. Kapag nasira ang hadlang ng kanyang miniature universe at lumawak ang kanyang teritoryo, oras na para makapasok sa 9th grade. Nang si Uyang Lai ay nakikipaglaban sa isang malakas na kaaway, nagmumura pa rin siya at hinihimok si Xiang Shan na mabilis na makalusot, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring madaliin. Martial Pick, Kabanata 5782. Ang likod na kamay ni Mon Ai. Sa panig ni Yang Kai, pinagtutuunan niya ng pansin ang mga galaw ni Xiang Shan. Pagkatapos ng lahat, ang ubod ng labanang ito ay kung makakasulong si Xiang Shan sa 9th grade sa tamang panahon. Sa sandaling ito, naramdaman ng aura mula sa tagiliran ni Xiang Shan, mahinang naramdaman ni Yang Kai na oras na. Hindi rin niya maintindihan kung paano nagtagal si Xiang Shan upang makapasok sa 9th grade. Noong kakapasok lang ni Uyang Lai, nakabantay na siya sa tabi niya, at hindi pa siya ganoon katagal. Bago siya pumunta rito, dapat ay pinipino na ni Xiang Shan ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, at dapat ay matagal na niya itong pinipino. Napakatagal na mula noong siya ay sumali sa larangan ng digmaan, ngunit si Xiang Shan ay hindi pa matagumpay na nakalusot. Mahuhulaan lang niya na may kinalaman ito sa pagbagsak ng grade ni Xiang Shan noon. Marahil ay magkakaroon ng hindi inaasahang problema kung bumaba ang kanyang grado. Gayunpaman, ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Hanggat maaari siyang kumapit ng mas matagal, kapag nakapasok si Xiang Shan, ang human race ay maglulunsad ng counterattack. Ang pagsilang ng isang 9th grade master ay tiyak na masisira ang pagkapatas na ito, at sa oras na iyon, si Mo Naye at ang iba pang Royal Lord ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mapatay. Haha! Sa gitna ng matinding labanan, isang mahinang tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Nagulat si Yang Kai at tumangala upang makita si Mo Naye na bahagyang nakangiti sa kanya. Ang makahulugang ngiti ay nagdulot ng pagtibok ng puso ni Yang Kai nang likas niyang naramdaman na may mali. Sa ganitong sitwasyon, ano ang tinatawanan ng lalaking ito?
Siya at si Mona Ye ay matandang magkalaban, at pagkatapos ng pag-aaway sa loob ng maraming taon, masasabing lubos nilang naiintindihan ang isa't isa. Si Mona Ye ay kabilang sa uri ng taong nagplano bago kumilos, at itinuturing din siyang anomalya sa Black Ink Clan. Sa isang paghaharap sa kanya, si Yang Kai ay karaniwang hindi magdaranas ng anumang pagkatalo, ngunit hindi siya kailanman maliitin ni Yang Kai dahil dito. Sa oras na ito, hindi dapat tumatawa si Mona Ye, dapat ay nag-iisip siya ng paraan para sirain ang kanyang 8 Directions Array, ngunit nakangiti siya. Ang ngiting iyon ay puno ng kahulugan, na para bang ang tagumpay ay nasa kanyang kamay, tinutuya ang kanyang kamangmangan. Isang mahinang pakiramdam ng krisis ang biglang napuno ng kanyang puso. Nakaramdam si Yang Kai ng matinding pagkaalarma sa kanyang puso. May nakaligtaan, bagay na hindi niya pinansin. At saka, naramdaman na niya na may hindi tama. Ang Mona Ye na ito ay nagawang labanan ang kanyang 8 Directions Array sa napakatagal na panahon, kaya bakit hindi niya agad natalo ang 6 Directions Array ni Yang Xiao? Bago siya lumitaw sa larangang ito, ginamit ni Yang Xiao at ng iba pa ang kanilang 6 Directions Array para labanan siya. Dati, inisip ni Yang Kai na natatakot si Mona Ye na masugatan siya. Kung tutusin, medyo mahirap para sa Black Ink Clan na masugatan, lalo na kapag nasa level sila ng isang Royal Lord. Gayunpaman, si Mona Ye ay napakabilis na tao, kaya paano siya magpapakita ng awa sa ganoong kritikal na sandali? Paanong hindi niya malalaman na ang pagkatalo sa 6 Directions Array ni Yang Xiao ay magbibigay ng tagumpay sa Black Ink Clan? Sa oras na iyon, hanggat nagbabayad siya ng isang tiyak na presyo, si Yang Xiao at ang iba pa ay tiyak na hindi magiging kalaban niya. Ano ang nagpapili sa kanya na harapin siya? Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Alam niyang may nangyaring hindi maganda, ngunit sa sitwasyong ito, hindi niya kayang pag-isipan ito ng husto. Kahit ngitian mo ako, hindi iyon magbabago. Malamig na sabi ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kaya nagpasya siyang kumilos muna at harapin ang anumang pagbabago. Muling tumawa si Mona Ye habang nilalabanan niya ang mabangis na pag-atake ni Yang Kai habang nagtatanong. Si Yang Shan, malapit ka na bang makalusot? Tulad ni Yang Kai, binibigyang pansin din niya ang mga galaw sa panig ni si Yang Shan. Bagamat hindi niya alam kung kailan malalagpasan ni si Yang Shan ang kanyang kadena, hindi niya naitago ang mga galaw sa kanyang tagiliran, kaya malabo niyang naramdaman ang isang bagay. Naramdaman ni Yang Kai na may mali. Sa oras na ito, nasa mood pa rin si Mona Ye na kausapin siya tungkol kay si Yang Shan, na medyo kakaiba. Nanatiling tahimik si Yang Kai, lumalakas ang kanyang mga atake. Sabi ni Mona Ye, Yang Kai, napakahusay mong kalaban. Ako man ang Territory Lord, ang Pseudo-Royal Lord, o ang kasalukuyang Royal Lord, lahat kami ay lubos na humahanga sa iyo. Ang human race na makapagpumilit hanggang ngayon nang hindi natatalo ay pasasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa libu-libong taon mong pagsusumikap, matagal nang natalo ang human race. Ako, si Mona Ye, aminado na ikaw ang aming pinakadakilang kalaban, ngunit nakakalungkot na wala kang pagkakataong maging isang 9th grade, kung hindi, ito ay talagang sakit sa ulo. Sa gitna ng matinding labanang ito, umalingaw ang kanyang boses at malayang nagsasalita. Nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Mona Ye. Sa ganoong sitwasyon sa buhay o kamatayan, bakit siya magkakaroon ng ganoong paglilibang? Gayunpaman, walang pakialam si Mona Ye, na para bang palalampasin niya ang pagkakataong ito para sabihin ang mga salitang ito kung hindi niya ito gagawin ngayon, na nagiging sanhi ng hindi niya komportableng pakiramdam. Tiningnan niya si Yang Kai na may habag sa kanyang mga mata. May kasabihan sa iyong human race, na ikaw ay ipinanganak sa maling panahon. Dahil ipinanganak ka sa isang panahon, dapat mong pasanin ang mga tanikala at kasalanan ng panahong iyon. Pinilit ka ng Cave Heaven Paradise na makapasok sa 5th grade, at ngayon ang limitasyon mo ay ang 8th grade. Ngayon, kailangan nilang umasa sa iyo para iligtas ang human race, wala ka bang galit sa puso mo? Mababa ang boses niya, na para bang naglalaman ito ng isang uri ng nakakabighaning kapangyarihan. Mula sa lahat ng direksyon, marami sa mga master mula sa Cave Heaven Paradise ang may mga mukha ng pagkakasala. Kung pag-uusapan, talagang hindi tapat ang mga aksyon ng Cave Heaven Paradise noon. Bagamat ilang pamilya lamang ang gumawa ng aksyon, ito ay kumakatawan sa paninindigan ng lahat ng Cave Heaven Paradise. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi rin ito maiiwasan. Ang pagkakaroon ng isang beses na natalo, ang Cave Heaven Paradise ay hindi kailanman papayag na ang isang hindi kilalang cultivator ay direktang makalusot sa 7th grade Heaven Opening Realm ng direkta.
Kung ito ay para sa personal na mga kadahilanan o para sa pampublikong opinyon, ito ay kinakailangan upang sugpuin Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang isang 7th grade cultivator ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang 9th grade habang ang 9th grade masters ng Cave Heaven Paradise ay lahat ay natipon sa Black Ink Battlefield. Kapag naabot na ni Yang Kai ang 9th grade, kung mayroon siyang anumang masamang intensyon, ang Cave Heaven Paradise ay magkakaroon ng malaking problema. Sa paglipas ng mga taon, naisip din ng maraming tao na kung hindi nila napigilan si Yang Kai noon at pinahintulutan siyang direktang makapasok sa 7th grade, sa kanyang talento at swerte, malamang na naabot na niya ang 9th grade. Ito ay walang alinlangan na malaking tulong sa human race. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, walang punto sa pagsisisi. Noong pinili ni Yang Kai na makapasok sa 5th grade Heaven Opening Realm ng direkta, ang kanyang hinaharap ay napagpasyahan na. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Naghahasik ng kaguluhan. Sa puntong ito, ano ang silbi ng gayong panlilinlang sa akin? Napabuntong hininga si Mo Naye. Hindi ko sinusubukang maghasik ng kaguluhan, simple lang ang tanong ko, pero parang hindi kita na misjudge. Kahit na binaygo ka ng Cave Heaven Paradise, handa ka pa ring magtrabaho ng husto para sa kanila. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan kong malaman kung paano ka papatayin. Sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng magandang pagkakataon na gawin ito. Sino ang nagtanong sa iyo na maging mahusay sa pagtakbo? Nakakasakit talaga ng ulo ang space abilities. Ang nakaraang labanan ay ang pinakamahusay na pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nawasak ng hitsura ng Universe Furnace. Kung hindi lang biglang sumulpot ang Universe Furnace, baka hindi ka pa nakaligtas hanggang ngayon. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ano ang saysay ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Sigurado ka bang kakainin mo ako ngayon? May mali, may mali. Tila nasa ilalim ng kontrol ni Mo Naye ang lahat, kaya tiyak na may plano siya. Gayunpaman, hindi masyadong maisip ni Yang Kai ang tungkol dito at hindi niya makita ang kanyang tunay na iniisip. Nakaisip lang siya ng paraan para mahikayat si Mo Naye na magsabi ng isang bagay para makita niya ang kanyang iniisip. Gayunpaman, tila nakita ni Mo Naye ang intensyon ni Yang Kai at bahagyang tumawa. Nagplano ako ng napakaraming taon at napakaraming beses, ngunit ito lang ang pagkakataong nagtagumpay ako, kaya marami akong nasabi. Sana hindi magtampo si Brother Yang. Kung magpapatuloy ito, talagang asenso si Xiang Shan. Pagkasabi nito, biglang nanlamig ang kanyang mukha habang nakatitig kay Yang Kai at malamig na sinabi. Yang Kai, alam mo ba? Hinihintay kitang dumating, at sigurado akong lilito ka. Ang labanang ito ay dulot mo, kaya paanong hindi ka makakarating? Buti na lang, hinintay kita. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay biglang nabalot ng anino, isang malaking pakiramdam ng krisis ang bumabalot sa kanya, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Mo Naye. Maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at biglang, tila may naintindihan siya. Tinitigan siya ni Mo Naye at bahagyang naglabas ng ilang salita. Ang Black Ink ay mabubuhay magpakailanman. Biglang lumingon si Yang Kai kay Xiang Shan at sumigaw. Senior Brother Xiang, mag-ingat. Sabay sigaw niya, bigla niyang nakita ang dalawang 8th grade masters mula sa kampo ng human race na biglang humiwalay sa kani-kanilang pwesto at sumugod kay Xiang Shan. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai. Black Ink Disciple. Sa wakas ay naunawaan na niya ang hindi niya napapansin. Iyon ay Black Ink Disciple. Inayos ng Black Ink Clan na manatili ang Black Ink Disciple sa kampo ng human race, handang salakayin si Xiang Shan anumang oras. Sa makatuwid, hindi kailanman nag-alala si Mo Naye na si Xiang Shan ay makakapasok sa 9th grade dahil talagang imposible para sa kanya na magtagumpay. Paulit-ulit niyang binanggit si Xiang Shan dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang mga master ng Black Ink Clan ang natigilan, ngunit ang human race ay nahuli din sa kawalan. Walang nag-aakala na ang kanilang kakampi, nakakalaban lang nilang lumaban, ay biglang tatalikod sa kanila at sasalakayin ang susi sa labanang ito. Masyadong naging pabaya ang lahat. Ang pagkakaroon ng Black Ink Disciple ay hindi bihira. Noong mga unang taon, nang lumaban sila sa Black Ink Clan, madalas may mga tao mula sa human race na nawawala at nahuli ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciple, lalo na sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, mula nang dalhin ni Yang Kai ang Purifying Light at humingi ng 10 Sun and Moon Marks mula sa Burning Light at Seren Glimmer, ang human race ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Black Ink Disciple.
Bawat battlefront camp ay binabantayan ng malaking bilang ng Purifying Black Ink battleships na tinatakan ng Purifying Light. Ang sinumang cultivator na bumalik mula sa labas ay kailangang dumaan sa Purifying Black Ink battleships upang makapasok sa kampo. Ang human race ay mayroon ding Purifying Black Ink pills. Kung ang isa ay kukuha ng isa bago ang labanan sa Black Ink Clan, hindi sila tinta. Nilusob ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo sa loob ng maraming taon, at bagamat nagawa nilang i-convert ang ilan sa kanilang mga mangangaso sa Black Ink Disciples, ang kanilang bilang ay palaging maliit at ang kanilang lakas ay hindi mataas. Marami sa mga cultivator ng bagong henerasyon ay hindi pa kailanman nakakita ng Black Ink Disciple, at isang 8th grade Black Ink Disciple ay hindi kailanman lumitaw sa mga nakaraang taon. Upang gawing isang Black Ink Disciple ang isang 8th grade Heaven Opening Realm, ang Royal Lord ay kailangang personal na kumilos. Kaya naman, nang ang 8th grade cultivators ay bumuo ng kanilang battle formation para ipagtanggol laban sa kalaban, kulang sila sa pagbabantay at walang mag-iisip na ang kanilang kasama ay isang Black Ink Disciple. Kahit si Yang Kai ay nakaligtaan ang puntong ito. Ngunit paano kung ang 8th grade Black Ink Disciples na ito ay hindi 8th grade noong sila ay nabago? Iyon ay magiging mas simple. Sa pagkakataong ito, ang panig ng human race ay hindi limitado sa 8th grade kapag pumasok sa Universe Furnace, kundi pati na rin sa maraming 7th grade. Hindi sila pumunta dito para sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, kundi para sa mababang kalidad na Heaven Opening Pill. Martial Pick, Kabanata 5783. Nasira, malubhang nasugatan. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito na pumasok sa Universe Furnace World ay mga bagong henerasyong cultivator. Matapos matanggap ang mga benepisyo ng kapangyarihan ng World Tree, lahat sila ay likas na matalino at ang kanilang mga paglilinang ay mabilis na bumuti. Ang mabuting kakayahan at mabilis na paglaki ng paglilinang ay hindi lahat ng magagandang bagay. Kung ikukumpara sa mga veteranong cultivator na patuloy na sumusulong ng hakbang-hakbang, kulang sila ng kaunting akumulasyon. Sa makatuwid, kapag ang kanilang paglilinang ay umabot sa rurok ng 7th grade, malaki ang posibilidad na makatagpo sila ng isang bottleneck na nagpapahirap sa kanila na maabot ang 8th grade. Sa kanilang kakayahan, ang bottleneck na ito ay mapupuksa sa madaling panahon, kung ito ay mabilis, aabutin ng mga dekada o kahit na mga siglo. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, paano sila magkakaroon ng napakaraming oras upang sayangin? Ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill ay ganap na malulutas ang problemang ito at matulungan silang malampasan ang kanilang mga bottleneck, na nakakatipid sa kanila ng maraming oras upang linangin. Sa pagkakataong ito, sa Universe Furnace World, marami sa mga 7th grade Human Race Master ang nakalusot sa 8th grade habang ang Human Race ay nakakuha ng daan-daang 8th grade Master. Marami sa kanila ang nakalusot sa Universe Furnace World at orihinal na 7th grade Master lang. Kung hindi sinasadyang makatagpo sila ng Master ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciples, natural lang sa kanila na umabant sa 8th grade. Walang alinlangan, ang dalawang Black Ink Disciples na nagbago ng panig sa huling sandali ay pareho. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Halos lahat ng mga mata ay napuno ng takot habang nakatitig sa dalawang Black Ink Disciple na nagmamadaling patungo kay Xiang Shan. Sa sandaling ito, si Xiang Shan ay nasa pinakakritikal na sandali ng kanyang tagumpay. Kung siya ay nabalisa, ang kanyang tagumpay sa oras na ito ay tiyak na magtatapos sa kabiguan. Hindi lang iyon, maging ang buhay niya ay malalagay sa panganib. Pinalibutan siya ng lahat ng mga masters ng human race at nag-set up ng defensive perimeter sa paligid niya para harangan ang pag-atake ng Black Ink Clan. Wala siyang sinumang nagpoprotekta sa kanya, kahit na nag-set up siya ng Spirit Array noon, hindi nito mapipigilan ang pag-atake ng dalawang 8th grade Black Ink Disciples. Sa sandaling ito, si Xiang Shan, na nakaharap sa dalawang 8th grade Black Ink Disciples na ito, ay walang paraan para lumaban. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nangyayari sa panig ni Xiang Shan. Pagkatapos ng maingat na pagpaplano ni Mo Naye, natitiyak niyang lilito si Yang Kai, kaya nag-iwan siya ng contingency plan para mahuli sina Yang Kai at Xiang Shan sa isang iglap. Kung gusto lang niyang harapin si Xiang Shan, paano pa siya naghintay hanggang ngayon para kumilos? Matagal na sana niyang utusan ang dalawang Black Ink Disciple na kumilos, ngunit kanina pa siya nagpipigil dahil pakiramdam niya ay medyo malayo pa si Xiang Shan para makalusot, kaya hindi siya nagmamadali. Kung ikukumpara, mas gusto ni Mo Naye na patayin si Yang Kai. Sa lahat ng mga taon na ito, labis siyang nagdusa sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai. Hanggat hindi namatay si Yang Kai, hindi siya mapakali.
Ito ay isang buhol sa kanyang puso na walang kinalaman sa antas ng paglilinang ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya natagalan ay dahil naghihintay siya ng pagkakataon. Para kay Mona Ye, isa itong magandang pagkakataon. Ngayon na ang oras. Nang humiwalay ang dalawang Black Ink Disciples mula sa kani-kanilang battle formation at sumugod patungo kay Xiang Shan, habang ang mga eksperto ng human race ay takot na nanonood, ang 8 Directions Array na nakaharap kay Mona Ye ay biglang nagsimulang manginig at ang kapaligiran sa 8 Directions Array ay naging magulo. Biglang bumagsak ang 8 Directions Array. Lahat ng nasa battle formation ay nagulat at walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling bumagsak ang battle formation, isang napakalaking backlash ang sweep out sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang ang lahat ng nasa battle formation ay manginig ng husto. Noong nakikipaglaban sila kay Mona Ye, ang mga pinsala ng lahat ay naging mas malala. Kabaligtaran sa backlash mula sa battle formation, lumitaw ang isang eksena na nagpadama sa kanila ng higit na kawalan ng pag-asa. Ang isa sa mga cultivator sa battle formation ay biglang naglabas ng mahabang espada at sinaksak ito patungo sa likod ni Yang Kai. Sa espada, ang World Force ay nag-iiba-iba, at ang umatake ay nagsuot ng malamig na ekspresyon, hindi nagpipigil, halatang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Yang Kai. Higit pa rito, sa sandaling bumagsak ang battle formation, umatake din si Mona Ye. Sa lahat ng oras na ito ay naghihintay siya ng pagkakataon, kaya natural na hindi siya tatabi at manood. Ang backlash ng battle formation, ang pagtataksil ng mga taong bumuo nito, at ang counterattack ni Mona Ye, ang aura ng kamatayan ay agad na bomb-alot sa lahat mula sa tatlong magkakasunod na suntok. Sa loob ng bumagsak na 8 Directions Array, lahat sila ay nasa estado ng gulat, galit, takot, at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, marami sa kanilang mga damdamin ang sumabog. Si Yang Kai lang ang nanatiling kalmado. Oo naman. Sa sandaling nahulaan niya na ang Black Ink Disciple ay nasa defensive line ng human race, napagtanto niya na malaki ang posibilidad na ang kanyang side ay may Black Ink Disciple din. Napakaraming kalokohan ang sinabi ni Mona Ye sa kanya ngayon at kitang-kita sa kanyang mukha ang ganap na tagumpay. Halata namang may mga inayos siya sa kanyang panig, kung hindi ay hindi siya magiging kalmado. Sa panig ng 8 Directions Array, naroon ang kanyang human race body Fang Tianxi, monster race body Thunder Shadow, Yang Xiao, Blue Crow, Lin Wu, Zhong Chanhei, at isa pang veteranong 8th grade. Sa pitong ito, bukod kay Lin Wu na nakalusot sa 8th grade sa Universe Furnace World, lahat ng iba ay matagal nang nakapasok sa 8th grade. Kung may problema, malamang na maayos ang iba, tanging si Lin Wu lang ang posibleng maging Black Ink Disciple. Pinatunayan ng realidad na may mali kay Lin Wu. Hindi naiwas ang alalahanin ni Yang Kai ang eksena noong una niyang nakita si Lin Wu. Sa oras na iyon, pinamunuan niya sina Zhong Chanhei, Xiong Ji, Liu Feifei, at ang iba pa sa buong Universe Furnace World. Nang maramdaman niya ang paggalaw ng isang human race cultivator na dumaan sa malapit, pumunta siya para mag-imbestiga at nalaman niyang si Lin Wu iyon, kaya dinala niya siya sa kanyang team. Sa oras na iyon, hindi niya ito masyadong iniisip. Pagkatapos, nakilala niya si Tian Shusho. Nang maglaon, kinuha ni Yang Kai ang Heaven Opening Pill gamit ang kanyang Thunder Shadow at hinayaan si Tian Shusho na akayin si Zhong Chanhei at ang iba pa. Ngayon, tila bago niya nakilala si Lin Wu, ang taong ito ay naging Black Ink Disciple ng isang Black Ink Clan Master. Pagkatapos ng Ink Transformation, pinahintulutan siya ng Black Ink Clan Master na kumilos ng mag-isa, na nagpapahintulot sa kanya na sumulong sa 8th grade at pagkatapos ay sumanib sa puwersa ng human race, naghihintay ng pagkakataong mag-strike. Hindi naman sa sinasadya niya siyang pinuntirya, ang chess piece lang na ito, si Lin Wu, ay ginamit ni Mona Ye. Sa simula, walang Lin Wu sa 8 Directions Array. Siya at si Zhong Chanhei ay sumali pagkatapos. Kanina pa hinihintay ni Mona Ye si Lin Wu na sumali sa 8 Directions Array, kaya kapag nag-utos siya, biglang aatake ang tatlong Black Ink Disciples. Hindi lamang mabibigo ang pag-unlad ni Xiang Shan, ngunit maging ang buhay ni Yang Kai ay nasa panganib. Sa ganitong paraan, maaaring maalis ang dalawang nakatagong panganib ng human race. Naging malinaw ang lahat. Nagtataka si Yang Kai kung bakit ayaw ni Mona Ye na sirain ang 6 Directions Array ni Yang Xiao nang napakabilis. Sa oras na iyon, kung handa siyang magbayad ng maliit na halaga, dapat niyang mabilis na talunin si Yang Xiao at ang iba pa. Sa oras na iyon, magagawa niyang personal na atakihin ang defensive line ng human race at patayin si Xiang Shan. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa iyon ay dahil hinihintay niyang lumitaw si Yang Kai.
Habang si Yang Kai ay nagse-set up ng 8 Directions Array para labanan si Mona Ye, si Mona Ye ay nagpakita rin ng matinding tapang, madalas na ipinagpalit ang mga pinsala para sa mga pinsala. Sa ganitong paraan, ang dalawang bagong 8th grade master sa 8 Directions Array ay mahihirapang magpatuloy at bigyan si Lin Wu ng pagkakataong makapasok sa 8 Directions Array. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Mona Ye. Matapos sumali si Lin Wu sa battle formation, lahat ng chess pieces ni Mona Ye ay nasa lugar, at hindi nakatakas sa kamatayan si Yang Kai. Matapos magkasalubong sa isa't isa sa napakaraming taon, malapit nang mapuksa ang kanyang mga dating kaaway. Marahil ay dahil gusto niyang gunitain ang nakaraan, o marahil ay dahil sa paggalang sa malakas, o marahil dahil sa pagmamalaki, hindi napigilan ni Mona Ye na magbulalas ng katarantaduhan. Sa sandaling ito, dalawang 8th grade Black Ink disciples ang sumugod kay Xiang Shan habang ang isa sa kanila, si Lin Wu, ay sumibak sa 8 Directions Array at itinutok ang kanyang espada sa likod ni Yang Kai, na tumataas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Ang magulong larangan ng digmaan ay tila biglang tumahimik habang ang paningin ng bawat human race master ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Tanging ang Black Ink clan lang ang umaatake habang si Mona Ye ay tumatawa. Ang lakas ng loob mo. Umungo si Ouyang Lai, halos masusunog na ang buong katawan niya. Big Brother. Sumigaw din si Yang Zhou, gustong kumawala sa pagkakasalungat ng Chaotic Spirit King para iligtas si Yang Kai, ngunit hindi niya nagawa. Ang lakas ng Chaos Spirit King ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, kaya hindi ito madaling harapin. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Dahil hinulaan na ni Lin Wu na siya ay nasa panganib, paanong hindi siya nag-iingat? Kung wala siyang naisip, siguradong namatay na siya. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makatakas. Gayunpaman, kung aalis siya, ano ang mangyayari sa natitirang 6 na tao? Kung wala ang suporta ng pagbuo ng labanan at pagdurusa ng backlash mula dito, kalahati ng 6 na taong ito ay mamamatay kaagad. Dahil dito, kahit alam niyang inatake siya, nahirapan si Yang Kai na umatras. Pilit na pinipigilan ang umaagos na dugo sa kanyang dibdib at tiyan, inilabas niya ang kanyang soul power sa nakapalibot na lugar, iginuhit ang nakakalat na chi ng lahat, at sa isang kisap mata, natapos na niya ang kanyang mga pagsasaayos. Gamit ang kanyang sarili bilang formation ay, muli niyang binuo ang 7 Directions Array. Sabay pamitik ng daliri niya at lumipad palabas ang isang kahon na gawa sa kahoy. Ang Asher Dragon Spear ay ipinatawag din sa sandaling ito. Ang mahabang Spacetime River ay umikot sa Asher Dragon Spear habang ang sibat ni Yang Kai ay bumaril patungo kay Mona Ye. Isang marahas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog at ang katawan ng lahat ay nanginig ng husto. Iniluwa ni Yang Kai ang isang subo ng gininto ang dugo, ngunit hindi bababa sa nagawa niyang harangan ang nakapatay na suntok ni Mona Ye. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang mahabang espada ang tumusok sa kanyang dibdib at ang kapangyarihan ng espada ay sumabog. Shuri-shuri ang pigirin ni Yang Kai habang winalis niya muli ang kanyang sibat, na pinalipad si Lin Wu, na sinubukang palihim na atakehin siya. Matapos mabunot ang mahabang espada, ang dibdib ni Yang Kai ay napuno ng dugo at ang kanyang mukha ay agad na namutla habang ang kanyang aura ay hamina. Kasabay ng pagsiklab ng labanan, sumugod din ang dalawang 8th grade Black Ink disciples mula sa panig ni Xiang Shan, ngunit nang sumalakay ang dalawang Black Ink disciples na ito, nagtama ang kanilang mga mata sa walang katapusang galit ni Xiang Shan. Nang malapit na siyang makapasok sa susunod na kaharian, biglang tumayo si Xiang Shan, humawak ng mahabang talam, at nagpadala ng walang hangganang ilaw ng talam. Ang World Force sa paligid ng kanyang katawan ay marahas na umahan patungo sa dalawang 8th grade Black Ink disciples. Siya ang nagkusa na sumuko sa promosyon na ito. Wala siyang magagawa tungkol dito. Kung hindi siya sumuko ngayon, magiging punching bag lang siya. Sa pag-asa sa mga spirit array na naset up niya noon, hindi niya kayang labanan ang dalawang 8th grade Black Ink disciples. Kung ikukumpara sa pagkawala ng kanyang buhay, ang pagsuko sa pagsira ay ang tanging pagpipilian. Ang dalawang 8th grade Black Ink disciples ay parehong nakalusot sa 8th grade sa Universe Furnace World, kaya paano sila magiging kalaban ni Xiang Shan kahit na dalawa sila laban sa isa? Sa isang iglap, sila ay napigilan. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang pagkakakilanlan ng kabilang partido bilang isang human race, hindi sila pinatay ni Xiang Shan. Sa gitna ng matinding labanang ito, dahan-dahang bumagsak ang aura ni Xiang Shan, na orihinal na nasa tuktok nito. Ito ay walang alinlangan na isang senyales na ang kanyang tagumpay ay nabigo. Sa kabutihang palad, kahit na nabigo ang kanyang tagumpay, hindi ito makakaapekto sa kanyang lakas. Wala pang ilang paghinga,
Nasira ang 8 Directions Array, si Yang Kai ay malubhang nasugatan, si Xiang Shan ay sumuko na sa kanyang tagumpay, at lahat ng mga master ng human race ay nasa panganib. Martial Pick, Kabanata 5784. Nabigo ang tagumpay ni Mon Ai. Walang nakakaalam kung may iba pang Black Ink Disciples na nagtatago sa kanilang paligid. Upang makapagpatakbo ng isang battle formation, kailangan ng isa na magkaroon ng ganap na tiwala sa isa't isa. Bakit naging mahirap para sa Black Ink Clan na bumuo ng high-level battle formation? Ito ay dahil ang mga master ng Black Ink Clan ay hindi kasing pagkakaisa ng human race. Gayunpaman, ngayon na ang iba't ibang battle formation ng human race ay may ilang mga pagdududa, ang kapangyarihan ng kanilang iba't ibang battle formation ay lubhang nabawasan, na naging sanhi ng kanilang mga operasyon upang maging mahirap. Sa orihinal, ang kanilang bilang ay mas mababa kaysa sa Black Ink Clan, kaya ang katotohanan kaya nilang lumaban sa napakatagal na panahon ay nagpatunay na ang mga battleship ng human race ay may malaking pakinabang, at ang kapangyarihan ng kanilang battle formation ay malaking tulong din. Ngayong nabawasan na ang kapangyarihan ng kanilang battle formation, nagsisimula na ring mahulog sa krisis ang defensive line ng human race. Para sa orihinal na porma sayon ng labanan ng dalawang Black Ink Disciple, bumagsak na sila, at ang mga master ng Black Ink Clan ay nagkatay na sa kanilang daan. Bumagsak na ang 8th grade master, na nagpalala ng sitwasyon. Ito ay hindi dahil ang mga puso ng human race ay hindi nagkakaisa. Kung ang mga puso ng human race ay hindi nagkakaisa, hindi sila makakapagpatuloy hanggang ngayon, ngunit sa ganitong sitwasyon, ang mga amo ng human race ay walang pagpipilian kundi isaalang-alang ang ilang mga panganib. Ang hitsura ng tatlong 8th grade Black Ink Disciples na ito ay ganap na sum-iris sa magandang kalagayan ng human race. Ito ay totoo lalo na para kay Xiang Shan, ang ubod ng labanan ng human race. Sa orihinal, kung gusto ng human race na manalo, ang tanging pag-asa nila ay para kay Xiang Shan na makalusot sa 9th grade sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa pagdaragdag ng isang master ng 9th grade Heaven Opening Realm, magkakaroon sila ng magandang pagkakataon na baligtarin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ngayon, napilitan si Xiang Shan na kusang isuko ang kanyang tagumpay, at ang kanyang tanging pag-asa ay nawasak. Ang puso ng lahat ay nababalot ng anino. Daan-daang mga 8th grade master, lahat ba sila ay mamamatay dito ngayon? Kung iyon ang kaso, ang kinabukasan ng human race ay magiging madilim. Ang resulta ng labanang ito ay malamang na makakaapekto sa hinaharap ng digmaan. Tulad ng inaasahan, ang lakas niya talaga. Buhay pa siya. Isang galit na galit ang biglang umalangaw-ngaw. Sa harap ng 7 Directions Array, hindi makapaniwalang tinitigan ni Mo na si Yang Kai. Maingat niyang pinlano ang lahat, matiyagang naghihintay ng pinakamahusay na pagkakataon para ilunsad ang kanyang counterattack. Iniisip na si Yang Kai ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan, ngunit sino ang mag-aakalang makakaligtas siya sa anumang paraan. Napagtanto ni Mo na minamaliit niya si Yang Kai. Ang susi ay hindi niya inaasahan na sa maikling sandali na iyon, magagawa ni Yang Kai na baguhin ang bumagsak na 8 Directions Array sa isang 7 Directions Array at harangan ang kanyang nakamamatay na suntok. Sa kabutihang palad, kahit na ang resulta ay medyo nakakadismaya, ang mabibigat na pinsala ni Yang Kai ay isang katotohanan. Ang backlash mula sa 8 Directions Array, ang palihim na pag-atake ni Lin Wu, at ang mataas na pressure mula sa nakaraang labanan, ang aura ni Yang Kai ay napakahina na para itong kandila sa isang bagyo na maaaring mapatay anumang oras. Maging ang 7 Directions Array sa sandaling ito ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Mo na nang muli siyang umatake. Naunawaan niya ang prinsipyo ng mahabang gabi ay haantong sa gulo. Dahil sobrang nanlumo si Yang Kai, paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon? Sa oras na ito, natural na kailangan niyang patayin si Yang Kai sa lalong madaling panahon. Sumigaw si Mo na Ilang galaw ang kakayanin mo? 3 galaw, 5 galaw. Sa kasalukuyang kalagayan ni Yang Kai, tiwala si Mo na na kaya niyang kitilin ang kanyang buhay sa loob ng 10 paghinga. Hanggat kaya niyang patayin si Yang Kai, magiging matagumpay ang kanyang plano. Nabigo ang tagumpay sa panig ni Xiang Shan, at malapit nang bumagsak ang defensive line ng human race. Matapos patayin si Yang Kai, magagawa niyang patayin ang mga masters ng human race nang walang pagpipigil. Ang laban ngayon, nanalo siya. Sa ilalim ng malupit na pag-ataking ito, ang 7 Directions Array ni Yang Kai ay nakalaban lang, hindi na talaga kayang lumaban. Bukod dito, ang sirkulasyon ng pagbuo ng labanan ay nagiging mas mahirap. Ang bawat isa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang sinusubukan nilang kumapit, ngunit walang pag-asa.
Pagkatapos lamang ng 2 galaw, naabot na ng battle formation ang limitasyon nito. Nang malapit nang gumuho ang 7 Directions Array na ito, isang matalim na aura ang biglang sumugod mula sa malayo. Bago ito dumating, isang malambing na sigaw ang umalangaw-ngaw. Moon-na-ye, ang kalaban mo ay ako. Sa isang kisap mata, ang magandang figure ay sumugod na sa larangan ng digmaan, na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay na humaharang sa marahas na pag-atake ni Moon-na-ye. Ikaw. Tinitigan ni Moon-na-ye ang babaeng nasa harapan niya nang hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung bakit siya nagpakita dito. Paano siya makikita dito? Yang Zhu. Itong babaeng 9th grade, si Moon-na-ye ay nagbigay din ng pansin sa babaeng ito dati, ngunit dahil siya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Chaos Spirit King at medyo hindi niya kayang makipagkompetensya dito, hindi siya pinansin ni Moon-na-ye. Dahil hindi niya maalis ang Chaos Spirit King, walang paraan para makialam siya sa labanang ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay nagpakita mismo sa harap niya. Paano ang Chaos Spirit King? Si Moon-na-ye ay nakatuon sa pagpatay kay Yang Kai kaya napuno siya ng kagalakan at pag-asa. Sa loob ng ilang panahon, hindi niya binigyang pansin ang labanan sa pagitan ni Yang Zhu at ng Chaos Spirit King, hindi niya inaasahan na magaganap ang gayong pagbabago. Ang Chaos Spirit King ay naitaboy. Imposible. Paanong ang babaeng ito ay may napakaraming kakayahan? Si Xiao Yu ay halos nakaranas ng malaking pagkatalo sa ilalim ng mga kamay ng Chaos Spirit King. Si Xiao Yu ay isang bagong na-promote na Royal Lord habang ang babaeng ito ay isang bagong promote na 9th grade. Magkapareho sila ng antas, wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa isa. Kaya paano nakatakas ang babaeng ito mula sa Chaos Spirit King at tumulong sa kanila? Hindi nagtagal, nalaman na ni Moon-na-ye kung saan nagpunta ang Chaos Spirit King, at sa ilang kadahilanan, ang Chaos Spirit King ay lumilipad sa isang tiyak na direksyon, hindi man lang lumilingon. Anong ginawa mo? Si Moon-na-ye ay labis na mausisa. Ang Chaos Spirit King ay napakalakas, ngunit ang katalinuhan nito ay hindi mataas. Ano ang ginawa ng babaeng ito para umatras ang Chaos Spirit King? Paano siya mabibigyang pansin ni Yang Zhu? Inilabas niya ang kanyang buong lakas at ang World Force sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang kurtina ng mga espada, na parang gusto niyang tulungan ang kanyang kuya na ilabas ang kanyang galit. Si Moon-na-ye ay lubhang walang magawa at nakaharap lamang kay Yang Zhu ng direkta. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang pinangunahan ni Yang Kai ang bumagsak na 7 Directions Array sa gilid, sa sobrang panlulumo ay maaari siyang samuka ng dugo. Malapit na siyang magtagumpay. Kaunti na lang at papatayin na sana niya si Yang Kai, kaya bakit ito nangyari? Sa tapat niya, medyo naguguluhan din si Yang Zhu dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkusa ang Chaos Spirit King na umatras. Ngayon lang, nang makita niyang inaatake ang kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang puso ay nasa estado ng gulat at hindi na siya mapapantayan sa Chaos Spirit King, na naging dahilan upang maging mas mahirap ang kanyang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na ang Chaos Spirit King ay bigla siyang iiwan at lilipad, na magbibigay ng pagkakataon kay Yang Zhu na tulungan siya? Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ang mga bagay na ito. Ang pakikipaglaban kay Moon-na-ye ang kailangan niyang gawin. Iyan ba ang Heaven Opening Pill? Biglang nag-react si Moon-na-ye at lumingon kay Yang Kai. Nang tambangan ni Lin Wu si Yang Kai ngayon, malabo niyang nakitang nagpadala si Yang Kai ng isang kahon na gawa sa kahoy na lumilipad. Nang mga oras na iyon ay umaatake na rin siya kaya hindi niya ito masyadong pinapansin. Ngunit kung titingnan ito ngayon, malaki ang posibilidad na mayroong Heaven Opening Pill sa loob ng wooden box. Ayon sa impormasyong nakuha niya, si Yang Kai ay talagang may hawak na Heaven Opening Pill, na lihim niyang kinuha habang naglalaban si Xiao Yu at ang Chaos Spirit King. Ang dahilan kung bakit naakit ang Chaos Spirit King ay dahil sa Heaven Opening Pill na ito, at dahil sa aura ng Heaven Opening Pill, gusto nitong patayin si Xiang Shan, pinigilan ito ni Yang Zhu sa kalagitnaan. Ngayong wala na si Xiang Shan ng aura ng Heaven Opening Pill, kung itinapon ni Yang Kai ang Heaven Opening Pill ngayon, paano mananatiling walang malasakit ang Chaos Spirit King? Napagtanto ito, si Moon-na-ye ay nanlumo kaya kaya niyang samuka ng dugo. Ang labanan sa pagitan ng Chaos Spirit King at Yang Zhu ay nagtali sa isa sa 9th grade Human Race Master, na katumbas ng Black Ink Clan na kumukuha ng isang makapangyarihang katulong upang sugpuin ang human race. Ngunit sino ang mag-aakala na sa labanan ngayon, kapag malapit na siyang magtagumpay, ang Chaos Spirit King ay napakadaling mahikayat palayo ng Heaven Opening Pill at hahayaan si Yang Zhu, isang 9th grade master, upang labanan siya. Sinira ng tanga ang plano ko. Ang puso ni Moon-na-ye ay napuno ng puot, ngunit ito ay walang silbi.
Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay malubhang nasugatan at ang tagumpay ni Xiang Shan ay nabigo, kaya sa pagkakataong ito, mayroon siyang natamo. Habang iniisip niya ito, bigla niyang naramdaman ang napakahinang aura ni Yang Kai na mabilis na tumaas. Paglingon niya sa gulat, nakita niya na ang ilog sa paligid ni Yang Kai ay parang dragon, at sa bawat pag-ikot, unti-unting bumabawi ang aura ni Yang Kai. Maging ang sugat na tinusok ni Lin Wu sa kanyang dibdib ay tila mabilis na gumaling. Ang mahabang ilog ay tila naglalaman ng aura ng space-time reversal. Sa maikling panahon lamang, ang aura ni Yang Kai ay nakabawi ng higit sa kalahati, at ito ay bumabawi pa rin. Anong uri ng secret technique ito? Nagulat si Mona Ye. Napag-aralan lamang ni Yang Kai ang mga kababalaghan ng space-time river sa loob ng maikling panahon, at ginamit niya ito minsan noong naiintindihan niya ang mga misteryo ng Endless River upang maibalik ang kanyang nasirang katawan. Sa pagkakataong ito, natural na niya itong magagamit muli. Ang palihim na pag-atake ni Lin Wu at ang backlash mula sa battle formation ay talagang nagdulot sa kanya ng matinding pinsala, ngunit ang pagbabalik ng oras at espasyo ay nagbigay daan sa kanya na bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang presyong kailangan niyang bayaran para dito ay ang pagkonsumo ng kanyang Great Dao. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang pakialam. Sa sandaling inatake siya ni Lin Wu, nakaisip na si Yang Kai ng isang kontrahakbang, kaya itinapon niya ang napakamahal na pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para maakit ang atensyon ng Chaos Spirit King. Kapag napalaya na si Yang Zhu sa kanya ito matutulungang labanan si Mona Ye, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi lubos na nagtitiwala si Yang Kai na hahabulin ito ng Chaos Spirit Race, kung hindi makakatakas si Yang Zhu at maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya. Sa kabutihang palad, ang Chaos Spirit King ay tila nagkaroon ng matinding pagkahumaling sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, kaya pagkatapos na makita ang aura ng isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, agad itong hinabol at iniwan si Yang Zhu, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ito ay walang alinlangan na lubhang hindi kanais-nais para sa human race. Ang sitwasyon sa panig ni Ouyang Lai ay medyo palpak pa rin, at sa pag-aalaga ni Yang Zhu kay Mona Ye, mahirap matukoy kung sino ang patay o buhay, ngunit ang sitwasyon sa defensive line ng human race ay medyo nakakabahala. Kahit nasasali si Xiang Shan sa labanan ngayon, mahirap pa ring itago ang kanyang pagtanggi. Kung ito ay magpapatuloy, ang human race ay magdaranas ng matinding casualty. Ngayon, ang kailangan niyang agarang lutesin ay alisin ang mga hinala ng mga amo ng human race at hanapin ang nakatagong Black Ink Disciple. Sa isang pag-iisip, gumawa ng desisyon si Yang Kai. Habang nagpapagaling siya, tumawag siya. Yang Xiao, bumuo ng 5 Directions Array at i-activate ang Purifying Light para tumulong. Agad na naunawaan ni Yang Xiao at sumagot. Oo. Ipinatawag si Zhong Chanhe at ang iba pa, gamit ang kanyang sarili bilang Formation I, mabilis silang bumuo ng 5 Directions Array at sumugod patungo sa battlefield. Bago sila dumating, lumitaw ang Sun and Moon Mark sa likod ng kanyang mga kamay. Kaagad, ang dilaw at asol na mga ilaw ay umikot at nagsanib, na naging isang nakasisilaw na puting liwanag na sumugod patungo sa defensive line. Ihinto ang mga ito. Galit na sumigaw ang isa sa mga pseudo-royal lord, ngunit sa harap ng natural na pagsupil ng Purifying Light, ang mga master ng Black Ink Clan ay medyo natatakot. Sino bang may lakas ng loob na pigilan ako? Umuungal si Yang Xiao habang inaakay niya si Zhong Chanhe at ang tatlo pa upang i-activate ang Purifying Light habang matapang na umaarangkada. Ang mga territory lords na umatake sa daan ay napilitang umatras, maging ang pseudo-royal lords ay may likas na takot sa Purifying Light na ito.